Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Para po doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please, subscribe niyo po ako. Paki-like na rin po ang aking mga ginagawang reaction video patungkol dito sa channel po nila, Ka-Business Official, kay Papa Dins TV, sa Ka-Business Family. Suportahan po natin sila. At maraming salamat na rin po doon sa mga bagong pasok po sa aking munting kubo, mga bagong nag-subscribe. Welcome po. Maraming salamat sa suporta ninyo. At yung mga laging nariyan po na nagbibigay ng kanilang mga komento, nagla-like at saka nag-share po sa aking mga ginagawang reaction. Maraming salamat po. At ingatan kayo ni Lord. More blessings po sa buong family ninyo. At ngayon, sa dulo po ng aking gagawing reaction na to is nakalagay po doon yung mga sinusuportahan kong mga vloggers, yung mga charity vloggers po, and ang aking mga kasamang mga reactors nandun din po. At tingnan nyo na rin po kasi baka isa kayo doon sa aking nailagay for my shoutout. Ganun po ang aking gagawin. I-attach ko po ang inyong mga account. Baka po nandun yung pangalan ninyo. So, panoorin nyo po hanggang dulo. Maraming salamat po. At ito na nga ngayon, ang aking reaction ay patungkol nga ho dito kay La Vera at kay Lito na sa hindi inaasahang pangyayari na ito sila Pinuno, sila Mrs. Ka-Business at yung mga kagwangs ay papunta ho kay Kayla. Binalikan kasi ito nila Pinuno. So, nung time na yon nga, habang naglalakbay sila, ito si Burnok. Nagulat ako, sorry, may nahulog. Ito si Burnok, may napansin siya na sa tabing daanan nga, na parang namalikmata siya, pero sinigurado nila, sabi nga niya kay Pinuno, huminto siya, parang si Vera, si Ate Vera daw, yung asawa nga ni Lito. So ayun, huminto sila at sinigurado kung yun na nga yun. Although, nagtataka sila Pinuno kasi nga yung lugar na yun, malayo nga daw sa Tarlac. So yun nga, confirm nung pag-ikot, nung binalikan nila, confirm nga na si Vera ang nandoon, nakita na nangangalakal. So nung una kong napanood yung video mga kababayan, Ka-Business, Ka-Papi at Kalingap, parang ako na-shock ba ako? Anong nangyari kila Vera? Bakit humantong sila sa ganon? Alam mga kabayan, Ka-Business, Ka-Papi, Kalingap, welcome back again. Nag-stop ako kanina kasi may nalaglag. So ito nga, nung abot dito kay La Vera, na nakita nga ni Burnok at pinuntahan nila yung lugar kung saan nila ito, binalikan nga nila. So, confirm po nga si Vera nga yung napansin nila doon. At, yun, nagulat nga rin sila, hindi makapaniwala sila Pinuno, sila Mrs. Ka-Business. Naawa ho sila sa naging mismo aktual na nakita nila. Kasi ako noon na mga kabayan, iniisip ko rin, kumusta na kaya sila Vera? Kasi ang sinabi naman nila noon, nung paghatid nila Pinuno na, aalis din sila doon, mga sa katapusan na sa Ka-Business na sila. So, inaantay ko din yung katapusan niyo. Wala naman nagpapakitang Vera doon. Although, alam po, nagbiro si Pinuno, sinabi doon sa nanay na ni Vera na, dyan muna sila na 3 years daw sila. Alam ko, pabiro lang naman yun eh. So, ito, nakita nga sila Vera. Si Vera muna ang napansin na nangangalakal. Kawawa, grabe. So, alam niyo dito mga kabayan, no, Ka-Business, Ka-Papi at Kalingap, kung paano gumalaw yung Panginoon, ng ating Panginoon sa bawat tao. Kasi unang-una, sino ang mag-aakala na makikita doon sila Vera? Way yun ni Lord na mapansin sila through kay Burnok. So yun, ginamit si Burnok, and then naayos nga nila, bumaba sila Pinuno, napuntahan nga nila ito. Hanggang sa hinikayat nila, although nag-hesitate pa to sila Vera na, syempre, sabi nga ni Vera, nahihiya sila ni Lito kasi naging, marami nang naitulong sila Pinuno sa kanila na failed nga. Hindi nagkaroon ng hindi naging success. Pero ang sabi nga ni Pinuno, hindi naman sa lahat ng oras na yung time na nandoon sila dati, tinutulungan nila Pinuno, puro na lang failed. Naging masaya rin sila kasi nga nag-improve din naman yung time na yun. Although, dumating nga lang talaga sila sa panahon, pagkakataon o pagsubok na nawala yung negosyo nila dahil nga doon sa nagkasakit nga si Vera.
Yun. By the way pala mga kababayan, no, ka-business, kapapi, yung mga bago po sa aking YouTube channel, dito po ako nagbibigay ng reaction sa ka-business official. So mapapanood nyo po ito sila Lito at Vera sa ka-business po. Search nyo na lang, nandoon po ito lahat. At yun, maraming salamat sa ating Panginoon kasi nga nakumbinsi rin sila Vera na bumalik na doon kila Pinuno o kila sa bahay mismo nila Mrs. Ka-Business. Dahil kahit kung halimbawa nagkataon na umayaw sila, ang konsensya nila Mr. and Mrs. Ka-Business hindi rin mapapalagay. Kaya naniniwala talaga ako doon na hindi sila uuwi, na hindi maisasama yung dalawa. So mabuti ka mo nung pagbalik nila galing kila Kayla, nakasama na nga ito sila Kayla, nandoon pa sila dito, tsaka si Vera nag-antay sila roon. Naintindihan natin sila, naintindihan ko rin si Vera na talagang mahihiya ka talaga dahil nga parang walang nangyari, balik na naman sila sa umpisa. Pero alam niyo yung doon mga kababayan na ang nangyari na parang na-save sila through sa ka-business kasi ito rin sila ka-business. Halimbawa lang, ang alam ng pamilya nga ni Vera na lumuwas na to ng Maynila. Akala nila nandoon na kila Pinuno tapos wala pa. Tapos what if may nangyari sa dalawa doon sa labas? So saan sa hanapin sila Vera ng mga kamag-anak? Di ba kila Mr. and Mrs. Ka-Business? Kaya maganda talaga. Salamat sa Diyos dahil natagpuan sila doon sa lugar na yun. Napadaan sila sa lugar na yun, sila Pinuno. At 4 na araw na pala sila doon. So, grabe. Salamat talaga sa Diyos at andun na, natagpuan nga sila. At oo, nakakahiya talaga Vera, pero move on na at hindi naman kayo pababayaan ng ka-business. Mabuti yun na nandyan na kayo ngayon. Maaayos na. Pwede naman kayong bumawi. Kasi marami tayong maraming beses tayong nadadapa. Importante, bawat dapa bangon. Mahirap yung nadapa ka na nga, dapa ka lang ng dapa. Wala na, hindi ka na bumabangon. So maganda yung dumadaan ka sa mga pagsubok, pero lumalaban ka pa rin. Hindi mo naman kasalanan na nangyari sa iyo, nagkasakit ka, hindi ka na nakapagtrabaho. Hindi mo kasalanan yun, Vera. Huwag mo sisihin ang sarili mo. At tawag dito, proud ako. Ako bilang reactor ng ka-business official. Ako, Vera, sana mapanood mo to. Proud ako sa'yo kasi kung iisipin mo, kababae mong tao, ikaw naghanap buhay para kay Lito. Yung burden mo, yung pag-aalaga mo kay Lito, ikaw ang nandyan ka, ikaw nagsasakripisyo sa kanya. Kung tutusin, pwede ka naman maghanap ng iba. Pero syempre, nandoon mahal mo si Lito, tapos nandun siya. Iba yung iba yung nararamdaman mo, yung iba. Basta pag mahal mo yung tao, hindi mo tinitingnan kung ano yung itsura niya, yung kapansanan niya. Kaya nandyan ka, nagsasakripisyo para kay Lito. Diba? So, yun na lang. Kaya marami nagmamahal sa'yo, Vera. Huwag kang mahiya. Tuloy lang, nandyan ang ka-business na susuporta rin sa'yo dahil na sa kalagayan ni Lito. So, tinutulungan ka ng ka-business para matulungan mo si Lito. At ikaw na rin yung sa sarili mo. So, ganun lang talaga ang buhay. So, pagbutihin mo lang dyan. Huwag ka nang mahiya. Kasi nga, sabi nga nila Pinuno, Mrs. Ka-Business, si Bay Papaya ang una nilang natulungan. Ikaw ang kasunod, kayo ni Lito, din si Bong na wala na nga sa kanila. So kayo pamilya na talaga ang turing nila sa inyo, kaya napakaswerte ninyo. Pero inyo yung malasakitin, hindi yun talagang totoo yung naiyak nga si Pinuno Naiyak sa nakita niya, kahit ako naging sentimental din ako dun sa nakita ko sa'yo. Tapos lalo na nung napuntahan niyo na si Lito, na magtatago pa sana yung isa, akala niya hindi siya napansin. O diba? So ngayon na nariyan na kayo sa ka-business family, magiging okay na yung buhay ninyo. Kaya kalmado na kayo, kampante na kayo. Kalimutan na, mag-move on na tayo doon sa next chapter ng buhay ninyo na andyan na kayo ulit. Okay lang yung mga nakaraan na. So ngayon, narapin yung katotohanan na panibagong buhay na yan. Hindi kayo pababayaan ng ka-business family. Maraming salamat din sa mga kagwangs na nandyan din kayo palagi, nakasuporta kay Pinuno. At sa inyong mga channel, good luck ang galing. Napanood ko din sila, si Junjun, good luck. Damihan mo pa. Unti-unti yung kain ng gulay. Maganda yan para long life. So, lang, na-overwhelmed lang ako sa nangyari ngayon na nakita ko na nakita ko sila Vera sa bahay nila ka-business. Mrs. Ka-Business. So, ayan, siguro hanggang dito na muna ang aking gagawing reaction.
At andun na, panoorin na lang po natin, suportahan ho natin si Ka-Business dahil marami pa ho siya mga planong gawin para sa ating mga kapwa, mamamayan, mga lalong-lalo na yung mga wala ng kakayanan, yung mga senior natin, nandyan ho sila, nais nilang tumulong, pero tumulong din po tayo sa pamamagitan ng panonood po ng kanilang mga na-upload na video. Wag ho tayo mag-skip ng ads para tuloy-tuloy po ang kanilang pagkalinga sa mga higit na nangangailangan dyan. At huwag ho natin kalilimutan na mayroon ho silang programa or project na nais maisakatuparan dahil nandun na po yung lote nila sa Bulacan. So, naabangan po natin ang Ka-Business Foundation and Rehabilitation Center. Pero syempre, medyo matagal-tagal pa yon, kailangan pag-ipunan pa, kaya tulungan po natin ang Ka-Business Official para magkaroon po ng katuparan ito. Dahil ayaw niya kay Pinuno, kung papayag yung mga matutulungan nila na wala talagang matirahan, doon nila dadalhin. Doon nila patitirahin ng libre na magtatanim, magsasaka, kung ano man yung maging ani, bibilin din po nila Pinuno at sila Pinuno na yung bahalang magbenta sa labas. So, di ba malaking tulong yun sa ating mga kapwa na nangangailangan. At isisingit ko na rin po pala, kung maalala ninyo, pinunta din nila Pinuno, sila Nanay Bebe, yung pinsan po ni Kuya Bal, na tinulungan nila para maoperahan yung mata. Sumaayos na ho ang kanyang kondisyon ngayon. Nakakakita na, malinaw na si Nanay Bebe. At tutulungan din po ito sila, yung community na yon na maglilipat po sa pabahay ng gobyerno. So, sila Pinuno rin po ang nagbigay ng anong pong tawag dito, kusang loob na tulong na para sa paghahakot kung kailan man na-schedule yon. So, ang sabi nga doon, 12 families ang lilipat dun sa bagong pabahay. So, medyo malayo-layo, nabanggit na yung lugar sa Pangpalay. Talagang may kalayuan yun kasi nakarating ho ako dun sa lugar na yon. Ganoon ako kalakwatsera. Nakarating ako dun. Yung dulo na yon. At yun, so, nag-offer nga si Pinuno na maghahatid sila, tulong-tulong yung mga kagwang sa pag maglipat bahay na. So, suportahan po natin patuloy kasi tuloy-tuloy po ang galaw ni Pinuno, tuloy-tuloy po yung kilos nila ng mga kagwang, sasama-sama po sila para matulungan yung ating mga kababayan. So, kaya sila Nanay Bebe, anytime maglilipat bahay na po sila. So, abangan po natin yun. Hindi sila mahahakot as in one biyahe lang kasi malayo, syempre yung mga gamit. So, alam ko, naniniwala ako dyan na everyday, kung ano man ang schedule nila, makakalipat silang lahat doon sa tulong ni Pinuno. Kasi kung aantayin pa yung sa gobyerno, alam naman natin na hindi basta-basta nagagamit yung sasakyan ng gobyerno kung walang mga papeles na kailangan ipaalam pa sa munisipyo, yung mga ganun ba. So, pag private, mas madali ang galawan. So, ayun, maraming salamat kay Pinuno Ka-Business at sa buong family niya na nariyan nakasuporta sa ating mga kababayan na kanilang naaabot na nangangailangan, alam nilang higit na nangangailangan. So maraming salamat po. Good health lang po sa inyo, Mr. and Mrs. Ka-Business. Gayon na rin po yung mga kagwangs at saka EMS. Mag-iingat kayo palagi. So sa dulo po ng video na to, tingnan nyo na lang baka nandun yung pangalan sa mga nakasuporta po sa akin. Maraming salamat. At Ate Marilyn, gaya ng sabi ko, di kita makakalimutan, mag-iingat ka palagi. Please search muna ang aking pangalan sa Facebook para magkachika na tayo sa Messenger. So, hanggang dito na muna. Sa aking mga anak, magsisikap, mag-aral mabuti. Okay. Sa aking nanay, ingat lang po sa iyong kalusugan na 76 ka na ngayon. At sabi ng aking kapatid, binisita ka pa lang ng isang araw. So, thank you Lord dahil malakas ka, maayos ang iyong kalusugan. So maraming salamat po. Lahat ng bagay, mga kababayan, mga kabisnes na papi, mahirap, masakit, o man maliit, or ano man ang mangyari sa atin, always say thank you Lord. Kasi kung halimbawa, dumating tayo sa pagsubok, magpasalamat pa rin tayo dahil ang pagsubok na yun ang magpapatatag sa atin. Kaya laban lang po. Maraming salamat. Hanggang dito na muna. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel.
PLC Katangay Vlog, PLC Katangay Vlog, Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Bira! Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky